Vice President Sara Duterte patuloy sa kanyang mga statements kung ano-ano ang kanyang mga sinasabi para ilihis ang isipan ng tao sa totoong isyu ngayong panahon to, ang impeachment ni Sara Duterte at ang mga kasong kanyang kakaharapin. Tatlo po kasi yung nabasa kong mga sinabi ni Sara Duterte na kanyang mga binitawan para ilihis ang isipan ng tao. Umaasa siya na mawala ang focus ng taong bayan sa kanya at isipin ang mga kakulangan at mag-concentrate sa kanyang mga statements. Isa po sa kanyang sinabi in response to President Ferdinand Marcos Jr.'s video message about her recent death threats against him. Ito po ang sinabi ng ating Pangulo. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papaano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yan ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Ito naman ang naging sagot ni Sara Duterte. Oo, di ba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Next question. O, tingnan nyo nga, nagsalita si Sara Duterte. Kinumpirma niya na ang pamilya Marcos ang nagpapatay kay Benigno Aquino Jr. Ano kaya ang masasabi dito ni Amy Marcos? Well, expected from Amy Marcos, pababayaan niya lang po yung mga ganitong statement ni Sara Duterte. Pero dapat, nung nagsalita si Sara Duterte ng ganito, naglabas siya ng ebidensya. Dalawang Aquino na nga ang naging presidente. Si Cory Aquino at ang kanyang anak na si Noynoy Aquino. Inihabla ba nila ang mga Marcoses? Pinaimbestigahan ba nila ang mga Marcoses? Sila ang nakaupo sa pwesto? Kaya nilang paimbestigahan ang pamilya Marcos sa pagpatay kay Ninoy Aquino. Pero may ginawa ba sila? Wala. Dahil naniniwala sila na hindi si ex-President Ferdinand Marcos Sr. ang nagpapatay kay Ninoy Aquino. Tapos sasabihin niya, o di ba pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr.? O tapos ngayon, nung nagbitaw ng ganitong salita si Sara Duterte, syempre sinakyan na ng kanyang mga alipores yan, ng kanyang mga alalay. Sabi nga sa isang post ng isang nagngangalang Crisette Laureto Chu, mahaba kasi yung kanyang post, pero ang huli sabi nito, so ako na ang magtutuldok sa 40-year-old question based on the ugali and pattern of our current leaders. Mga Marcos talaga nagpapatay kay Ninoy. O, pare-pareho sila ng utak. Maglabas ng ebidensya itong Crisette Laureto Chu na to. Kung may nalalaman siya na mga Marcos talaga ang nagpapatay kay Ninoy, pagpasalamat ng mga taong ito at hindi sila iniintindi ni President Bongbong Marcos, ang mga salitang ito ay libelous na. Kinumpirma ni Sara Duterte, kinumpirma din ng kanyang mga alagad na ang sabi mga Marcos daw talaga ang nagpapatay kay Ninoy. Maniniwala ba ang taong bayan sa kanila? Ilang dekada na ang nakalipas. Wala naman pong naghabla sa mga Marcoses sa pagkakapaslang kay Ninoy Aquino. Isa pa sa mga statement ni Sara Duterte, hoping na malihis niya ang isipan ng taong bayan sa kanya, sa mga issues na kinasasangkutan niya. Ito naman ang sinabi ni Sara Duterte nung nagsalita ang kanyang amang si former President na meron tayong fractured government. Sabi niya, I agree with fractured governance. I was a member of the cabinet, so I have personal knowledge. I agree with the assumption that BBM, is a drug addict because he continuously refuses to a drug test. Napakadali naman, di ba? Again, ito umiiwas lang si Sara Duterte. Kasi sabi niya, I agree with the assumption. So, assuming lang. So, sabi niya, siya daw ay naging miyembro ng kabinete. So, meron siyang personal knowledge. And she agrees with the assumption that BBM is a drug addict. Ilabas ang mga ebidensya. Sa edad ni President Bongbong Marcos, kung yan ay nag-a-addict pa, hindi niya na magagawa ang kanyang tungkulin bilang presidente. Mag-isip-isip po tayo. Ang isang drug addict hindi po makakapag-isip ng maayos. Hindi magagampanan ang kanyang tungkulin. Sana wag tayo puro bintang. Maglabas tayo ng ebidensya. At sa mga alipores ni Sara Duterte,
Nabasa na kaya ng DOJ ito? Itong mga salitang ito, na mga binibitawang salita ng mga alipores ni Duterte, ay talaga namang dapat makasuhan. Pero ewan ko ba, kung yun ngang ipinalabas na fake video ni President Bongbong Marcos na sinabi nila, nahahabulin nila, hanggang ngayon, wala pang nangyayari. Kaya dapat, kung kikilos ang DOJ o ang ating mga kapulisan, kung may sasabihin silang hahabulin nila si ganito o si ganyan, ang gumawa ng ganito o ng ganyan, dapat ituloy nyo naman. Ang nangyayari tuloy, pinagtatawanan kayo ng mga kalaban dahil hanggang salita lang kayo. Ang tagal nang lumabas ng fake polvoron video na yon. Sabi nila, hahabulin nila kung sino ang mga nagpalabas ng fake news na yon. Hanggang ngayon, wala naman tayong naririnig. Kaya itong mga mapanirang taong ito ay malalakas ang loob magpalabas ng mga mapanirang mga statement. Dahil alam nila, hindi naman sila hahabulin ng ating mga kapulisan. At ang pangatlong statement na nabasa ko, ito, sabi ni VP Duterte, 2022 presidency was mine already. Ano? Kanya na daw yung presidency noong 2022. Bakit hindi siya ang presidente natin ngayon? Bakit busy lang natin siya? Sabi ni Sara Duterte, the presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys. Lahat ng tao, solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being the President of the Philippines. Oh, come on. Yan ba ang totoong dahilan? O naduwag ka lang dahil hindi mo kaya maging presidente? Kasi kung sinasabi mo na nanalo ka na sa surveys, lahat ng tao solid na, united na para sa iyong candidacy, bakit mo pa ipamimigay yun? Umuwi ka ng Davao, nag-file ka ng candidacy for mayor. Tapos sasabihin mo, iyon na yung presidency noong 2022? Nasa iyo na pala ang lahat eh. Bakit hindi ka nagpatuloy bilang presidente? Bakit nag-busy ka lang? Hindi kaya natakot ka lang talaga? Dahil kung itinuloy mo yung iyong kandidatura bilang presidente noong 2022, siguradong tatakbo rin si Bongbong Marcos nung time na yon. At makakaharap ka ba kay Bongbong Marcos pagdating sa debate? Kung ang gagawin mo rin lang, hindi ka sisipot sa mga debate bilang presidente, dahil yan ang ginawa mo ng mga debate ng vice president, hindi ka umatin kahit na isang debate para sa mga vice president, sa tingin mo mananalo ka kung pagdating sa debate hindi ka sisipot? Nung 2022 nga nilamon lang ni President Bongbong Marcos lahat ng kanyang mga kadebate. Ikaw pa kaya ang haharap kay Bongbong Marcos para sa isang debate sa pagka-presidente? Sagot nga sa iyo ni Representative Pami Zamora, then why didn't she run if she had it in the bag? Dapat tumakbo siya as president. 2025 na, di ba? Ngayon mo pa sasabihin yan? Saka yung presidency, kita naman nating lahat sa history. Destiny yan. Kung talagang para sa kanya yon, then dapat para sa kanya yon. I, for one, I believe in destiny. And it was Bongbong Marcos's destiny para maging presidente ng Pilipinas. And it was never Sara Duterte's destiny to lead the country as president. So ano ang relevance nito? Kahit nasabihin pa ni Sara Duterte na akin na ang presidency noong 2022 dahil nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na. Pero kung nagkaharap kayo ni President Bongbong Marcos noong 2022, siguradong babagsak yung survey mo. Kasi majority ng bumoto sa iyo sa mga surveys na yon ay mga Marcos loyalists na bumoto kay Rodrigo Duterte noong 2016. Sa tingin mo, hindi lilipat yung mga Marcos loyalists kay Bongbong Marcos kung naging magkatunggali kayo sa pagka-presidente? Real talk lang, majority ng mga taong bumoto sa iyo sa mga survey na yon ay mga Marcos loyalists. At kung nagkataon na hindi ka nag-back out at nagpatuloy ka bilang presidente at ang iyong makakaharap ay si Bongbong Marcos, lalampasuin ka lang ni Bongbong Marcos sa survey. Pero that is water under the bridge. The mere fact na vice presidente ang itinakbo ni Sara Duterte, naniniwala siyang hindi niya kaya maging presidente. At para sa akin, alam niya na wala siyang laban kay Bongbong Marcos kung sila ay nagkatapat noong 2022 presidential elections. So kahit na ano pang sabihin ni Sara Duterte na kanya na daw ang presidency noong 2022,
it was never meant to be. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang ito man. Diyos ti Agnina.